Alam nyo minsan mga preng habang nagmumotor ako dito, napaisip ako mga preng. Yung mga usapan ngayon tungkol sa political dynasty, lagi kong naririnig sa kanto, sa tindahan, at sobrang ingay sa mga Facebook comments at Facebook post. Pero preng habang tumatakbo tong motor ko, ang tanong ko iba Iba talaga mga preng. Hindi control ba? Kundi yung nasa isip ko mga preng, may nangyayari ba? Mga preng habang dumadaan tayo dito sa highway, tingnan mo yung mga kalsada. Compare mo ito 5 to 10 years ago. May pagbabago ba? Meron ba talagang improvement? Kasi para sa akin preng, simple lang. Simple lang talaga ang sukatan. Preng, hindi yan sa apelyido, hindi rin sa kulay ng partido. Yung tinitingnan ko talaga dito is yung resulta. Tingnan mo yung mga bagong establishment. May mga bagong negosyo, may mga bagong building, di ba? Ang tanong, may investor bang papasok kung walang tiwala sa direksyon ng lugar? Hindi naman papasok ang negosyo kung magulo ang sistema, di ba mga preng? So minsan, naiisip ko, baka mas mahalaga yung coordination ng leaders kaysa sa apelyido nila. Ito preng, sample natin dito sa public market. Ito talaga yung isa sa mga pinakamaraming reklamo. Pero preng, kung may plano para i-modernize, mas maayos na drainage, mas malinis na paligid, mas organized na stalls, hindi ba mas okay yun sa future ng mga tindero at tindera? Mga preng, change is uncomfortable, pero minsan kailangan para mag-level up. Kaya mga preng, habang nasa open road ako, iniisip ko, ano ba talaga ang importante? Kung ang governor at mayor ay may maayos na relasyon, mas mabilis ang approval ng project, mas mabilis ang implementasyon. Sa negosyo mga preng, ganun din, di ba? Kapag align ang team, mas mabilis ang progress. Ngayon preng, dito sa Gensan, pag-usapan naman natin yung kuryente, tubig at internet. Simple lang yan pakinggan mga preng, pero tanungin mo ang mga negosyante. Ito ang unang tinitingnan nila. Kaya mga preng, kung may plano para palakasin ang utilities, hindi ba good sign yun? Hindi naman investor ang kalaban ng tao mga preng. Kapag may negosyo, may trabaho. Kapag may trabaho, may kita ang pamilya. Mga preng, hindi ako perfect analyst. Isa lang akong rider na nag-o-observe. Pero sa dulo ng lahat, ang tanong ko, simple lang mga preng. May trabaho ba? May progreso ba? Mas gumanda ba ang serbisyo? Mga preng, kung oo ang sagot mo, baka yun ang mas mahalagang pag-usapan. Kasi minsan mga preng, sa social media, mas maingay yung issue kaysa sa resulta, di ba? Mas viral ang controversy kaysa sa development, di ba? Pero tahimik lang ang progress mga preng. Unti-unti, hindi dramatic. Kaya mga preng, habang pauwi ako ngayon, isa lang talaga ang naiisip ko. Ang leadership mga preng, hindi tungkol yan sa pangalan. Hindi din tungkol sa apelyido, kundi tungkol yan preng sa consistency, coordination at malinaw na direksyon. Kung may nakita kang improvement, yun ang pag-uusapan natin. Kung may mali, yun ang ayusin natin. Ganun lang mga preng. Pero sana mga preng ha, fact over noise tayo. Mag-isip tayo, mag-observe tayo, huwag lang puro react. Gabi na mga preng, mas tahimik ang kalsada, mas malinaw mag-isip. So kanina napag-usapan natin mga preng yung tanong na apelyido o resulta. Pero ngayong gabi mga preng, mas gusto kong pag-usapan yung long term. Katulad ngayon mga preng, gabi, kita mo yung mga ilaw ng mga establishment. Bawat ilaw na yan mga preng is negosyo. Bawat negosyo may empleyado. At bawat empleyado may pamilyang umaasa. Hindi yan umiilaw kung walang tiwala ang negosyo sa lugar mga preng. Hindi yan tatagal kung walang direksyon ang leadership. Alam mo ba mga preng, ang development hindi dramatic. Hindi yan parang action movie. Minsan boring, minsan tahimik, minsan gradual. Pero kapag tuloy-tuloy, doon mo mararamdaman ang epekto. Habang dumadaan tayo sa mga bagong kalsada mga preng, isipin mo ha, gaano kahalaga ang coordination sa itaas. Ito mga preng, kapag align ang governor at mayor, mas mabilis ang papel, mas mabilis ang pondo, mas mabilis ang execution. Sa corporate world, tinatawag yang efficiency. Sa gobyerno, tinatawag yang continuity. Hindi ko sinasabing huwag magtanong. Maganda ang magtanong mga preng. Pero sana, ang tanong natin hindi lang anong apelyido, kundi ano ang resulta. Kasi sa dulo ng araw mga preng, hindi apelyido ang magbabayad ng bills. Trabaho ang magbabayad. Kaya mga preng, kung may plano para palakasin ang kuryente, patatagin ang tubig, ayusin ang internet, alam mo kung sino ang unang makikinabang? Negosyante. Diba? At kapag gumalaw ang negosyo, gagalaw ang ekonomiya. Kapag gumalaw ang ekonomiya, may trabaho. Kapag may trabaho,
may pag-asa. Kaya mga preng, minsan mas maingay ang issue kaysa progreso. Mas mabilis mag-viral ang controversy kaysa construction. Pero habang umaandar ang motor ko ngayon mga preng, mas gusto kong tingnan kung ano ang steady, hindi kung ano ang trending. Gaya ng sinabi ko kanina mga preng, hindi ako analyst, hindi ako political expert. Isa lang akong rider na nag-o-observe sa paligid. At ang nakikita ko, may mga pagbabago, may mga project, may mga negosyo. Hindi perfect pero gumagalaw. Katulad nito mga preng, sa gabi, mas tahimik ang mundo. Mas naririnig mo ang makina. Mas naririnig mo ang sarili mong isip. At ang tanong ko sa sarili ko, kung may continuity, kung may coordination, kung may development, baka ang mas mahalagang pag-usapan mga preng, hindi kung sino ang magkamag-anak, kundi kung sino ang may nagagawa. Dahil sa dulo ng lahat ng mga preng, leadership is not about the name, it's about the result. So ngayon, sa mga hindi pa nakakaintindi, ito, gusto kong gawing mas simple. Walang malalim na salita, walang technical term, diretsahan lang. Kasi minsan hindi naman complicated ang issue, ginagawa lang komplikado. So ganito lang yung mga preng, kapag pumipili ka ng leader, ano ba ang gusto mo? Apelyedo o resulta? Simple lang. Kapag may pamilya sa gobyerno, automatic bang masama? 'Di ba? Hindi agad mga preng. Ang mas mahalagang tanong, may ginagawa ba? May natatapos ba? May gumaganda ba? Kung wala, problema talaga 'yon. Kung meron, bakit hindi pag-usapan? 'Di ba? So halimbawa sa negosyo mga preng, kung mag-ama ang may-ari ng kumpanya pero maayos ang takbo, sumisweldo ang empleyado, lumalaki ang negosyo, magagalit ka ba dahil magkamag-anak sila? 'Di ba hindi? Magagalit ka lang kung nalulugi, kung walang sweldo, kung walang direksyon. Ganun din sa gobyerno mga preng. At ito ang hindi naiintindihan ng iba. Kapag magkaaway ang nasa itaas, governor at mayor halimbawa, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Mabagal ang approval, delay ang project, natitenga ang mga pondo. Pero kapag maayos ang relasyon, mas mabilis ang papel, mas mabilis ang implementasyon, mas mabilis ang resulta. Mga preng, hindi ito control. This is all about coordination. So balikan natin ang pinaka-basic mga preng, trabaho. Kung may pumapasok na negosyo, may construction, may expansion. So ano ang ibig sabihin niyan? May potential job. Kapag may trabaho, may income. Kapag may income, may pagkain sa mesa. Yan ang pinaka-importante sa ordinaryong tao mga preng. Hindi debate sa Facebook. Ito pa mga preng, ang tunay na development, boring. Walang drama, walang sigawan. Road widening, drainage system, utility upgrade, hindi viral, pero kailangan. Ito pa preng, kung gusto mo talaga ng simple formula, kung hindi mo pa talaga nagigets, kung ang city walang resulta, talagang malaking problema yan. Pero kung may nakikita kang resulta, yan ang tunay na may direksyon. Hindi man yan perfect mga preng, pero gumagalaw. At sa buhay, mas okay ang gumagalaw, di ba, kaysa sa nakatigil. Isipin mo to mga preng, in 5 years from now, mas maayos ba ang public market? Mas stable ba ang kuryente? Mas maraming negosyo ba? Kung oo ang sagot, ibig sabihin may continuity. At continuity is stability. At stability attracts investors. At investors create job. Ganun lang kasimple ang cycle mga preng. Pero mga preng hindi ko sinasabing tama lahat. Hindi ko sinasabing walang mali. Pero sana kapag nag-judge tayo, huwag lang ipelyedo ang tingnan. Tumingin tayo sa resulta. Kasi sa dulo ng araw, hindi pangalan ang nagpapakain sa pamilya mga preng. Trabaho ang nagpapakain. At trabaho ay nanggagaling sa development ng isang lugar o isang syudad. So ito na mga preng, pang-end part na natin to. Ito na yung mga napag-uusapan natin. Yung apelyedo, yung dynasty, development at coordination. Pero ngayong gabi mga preng, gusto kong tapusin sa pinakasimpleng paraan. Habang tumatakbo tong motor ko, wala namang pakialam ang kalsada kung sino ang mayor dito sa syudad. Wala namang pakialam ang streetlight kung sino ang governor. Pero alam mo kung ano ang mahalaga? Yun ay kung gumagana ba sila. Kung may ilaw, kung maayos ang daan, kung tuloy-tuloy ang mga proyekto. Kasi mga preng, minsan masyado tayong naa-attract sa issue. Mas mabilis mag-react kaysa mag-analyze. Pero tanungin mo ang ordinaryong tao mga preng. Yung tricycle driver, yung tendera sa palengke, yung mga empleyado sa mall, ano ba ang gusto nila? Hindi nila sinasabi na gusto ko ng ibang epelyedo. Ang sinasabi nila,
Gusto ko mas mataas na kita, gusto ko mas maayos na serbisyo, gusto ko may future ang anak ko, di ba? So ganito lang yan mga preng, kung may alignment sa leadership, mas mabilis ang desisyon. Kapag mas mabilis ang desisyon, mas mabilis ang project. Kapag mas mabilis ang project, mas mabilis ang trabaho. At kapag mas mabilis ang trabaho, mas mabilis ang income sa pamilya. Hindi ito emotional argument mga preng. Logical cycle ito. Kaya mga preng, isipin mo, kung every election, babasagin mo ang continuity, uulit ka sa umpisa. Bagong plano, bagong adjustment, bagong delay. Pero kung tuloy-tuloy ang direksyon, mas mabilis ang progreso. So ngayon mga preng, ito na talaga ang tanong. Hindi magkamag-anak ba sila? Kundi may nagagawa ba sila? Kung wala, palitan. Pero kung meron, pagbutihin. Ganun lang. Mga preng, hindi ako nandito para ipilit ang opinion ko. Ang gusto ko lang, mag-isip tayo ng mas malalim. Huwag lang sa headline, huwag lang sa comment section. Tingnan ang paligid, may pagbabago ba? May negosyo ba? May trabaho ba? Kung oo, baka yun ang mas mahalagang sukatan. Kaya sa dulo ng lahat mga preng, leadership is not about bloodline. It's about bottom line. Hindi tungkol sa pangalan, tungkol sa resulta. Kaya mga preng, kung nakarating ka man dito, congratulations at maraming salamat. Kung may naiintindihan ka, you can comment and share your thoughts in the comment section. At share mo na din to sa mga kaibigan mo o kakilala mo na gulong-gulo kung ano ba talaga yung progreso or dynasty ba or apelyedo ba or resulta ba or continuity or kung ano man yung mga pinag-usapan natin dito at baka maintindihan niya yung magulong pag-iisip niya. Kaya again mga preng, ako si Miko dito sa Miko TV and I'm saying have a wonderful day. Bye-bye and I love you. Subscribe, like, follow, and share. Maraming thank you mga preng.